Una po sa ating mga balita, protektahan ang publiko sa epekto ng tumataas na presyo ng langis. Ito ang mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman pinulong ng Malacanang ang oil firm executives para matiyak hindi lamang ang sapat na supply kundi maging ang hakbang kontra pang-aabuso sa sitwasyon. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Panatilihing tuloy-tuloy ang supply ng produktong petrolyo habang pinoprotektahan ng mga mamimili laban sa labis na pagtaas ng presyo ng ilang retailer. Yan ang pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Kaya riyan sumentro ang pulong ng ehekutibo, Department of Energy, kasama ang mga oil executives sa Malacanang kahapon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, natalakay ang supply at presyo at kung paano mapapanatiling matatag ang mga ito sa gitna ng sitwasyon sa Middle East. Alinsunod na rin ito sa direktiba ng Pangulo na protektahan ang publiko sa epekto ng tumataas na presyo ng langis. Binigyang diin din na tinutugunan ng mga hamon sa iba't ibang paraan mula sa kampanya ng pamahalaan para sa pagtitipid ng enerhiya hanggang sa pagbibigay ng lifeline subsidies sa mga transport group. Isaan niya sa binabantayan ang pagkaantala ng supply. Tiniyak naman ng mga kumpanya na kakayanin ang operational challenges sa pagdadala ng mga produkto sa bansa. Pinag-aaralan na ang mga alternatibong hakbang sakaling tumagal pa ang gyera sa gitnang silangan at patuloy na maapektuhan ang supply ng langis. Inatasan naman ni DOE Secretary Sharon Garin ang mga kumpanya ng langis na tiyaking maayos na inaangkop ng mga gasolinahan ang kanilang presyo at naaayon ito sa tunay na kalagayan ng merkado. Nilinaw niya na ang anumang maaga, labis o hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi papayagan at mahigpit na tutugunan. At para makontrol ang presyo ng produktong petrolyo, sinertipikahan na ni Pangulong Marcos Jr. bilang urgent ang House Bill 8418 na magbibigay sa kanya ng emergency powers na tanggalin o bawasan ang excise tax sa presyo ng langis. Dahil dito, mas mapapabilis ang pag-aproba sa naturang panukala. Nais ng Pangulo na agad na maipasa sa kanya ang panukalang batas upang mapirmahan ito. Nitong Miyerkules nang lumusot sa second reading ng Kongreso ang House Bill No. 8418. Tiniyak din ng pamahalaan ang whole-of-government approach sa pag-agapay sa mga apektadong sektor. Kabilang na ang pamamahagi ng 5,000 fuel subsidy simula sa susunod na linggo, kung saan nasa mahigit 300,000 transport workers ang makatatanggap. Magpapamahagi rin ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng krudo. Kukunin ang pondo rito mula sa Local Government Support Fund at ipamamahagi simula Abril na tatagal sa loob ng 6 na buwan. Magpapatupad din ng discount sa toll fee para sa Class 3 na mga bus at truck na may sakay na essential products. Pinag-aaralan na rin ang taas singil sa pasahe. Gayon din ang pagpapababa ng landing at take-off fees sa mga paliparan. Wala ring patid ang tulong sa pagpapauwi sa mga apektadong OFW kung saan higit 400 na ang na-repatriate at nabigyan ng reintegration at livelihood support. Lagi ring bukas ang eGov at eReport app para sa mga hinaing ng mga OFW. Mahigpit namang binabantayan ng DOE at DTI ang presyo ng langis at basic commodities sa merkado. Makikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Agriculture Department para sa augmentation ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families. Ipinatutupad din ang iba pang hakbang para sa middle class at iba pang sektor. Tiniyak naman ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tumugon sa krisis na dulot ng sigalot sa Middle East, lalo na sa usapin ng presyo ng langis. Kaya wala raw sa plano ng gobyerno ngayon ang mangutang. Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Hinimok din nito ang mga Pilipinong naninirahan sa California na manatiling alerto kasunod ng babala ng FBI na posibleng retaliation ng Iran sa estado. Hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.